vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win. Sa na mabali papunta mamo-tama. Alo pag wine na nagana, lamang tama-mo-taba. Restro ng deck, BB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cashier and stole, namin choice mo, walang sagabal. TV rep speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Kiwanis Club of Legazpi City presents Watch Your Health 2026 in partnership with the City Government of Legazpi, a health consciousness project of Kiwanis Club of Legazpi for only 1,000 pesos inclusion, FBS, BUA, BUN creatinine, cholesterol, triglycerides, HDL, LDL, SGOT, SGPT, urinalysis, CBC, ECG with reading. Venue, Ibalong Centrum for Recreation, ICR, Legazpi City. Time, 5 a.m. to 10 a.m. Extraction dates, July 26, 2026, August 2nd, 9th, 16th and 23rd, 2026. Consultation dates, August 2nd, 9th, 16th, 23rd and 30th, 2026. With free consultations on site. Medical checkup, surgical checkup. Contact us, Tim De Villa Jr. 092285551820.
Marlon Angelis 0916 256 7600. Acknowledgement Mayor Hisham Ismail and to the City Government of Legazpi for venue accommodation, Dr. Jab Bataga, and volunteer doctors from Bicol Regional Hospital and Medical Centre, Dr. Francis Gomez and City Health Office. Sponsors: Cotton City, Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic, TY Accounting Office, Bicol Memorial Park, Davies Paint Reinvented, Rabvax Animal Bite Treatment Centre and Medical Clinic, KGM Pharma Medical Corp, Mercantile Insurance, Veterans Bank, China Bank Savings, a subsidiary of China Banking Corporation, JBDC, J. Honson Builders and Development Corporation, Kim Jome Engineering Consultancy Service, Jerry's Roasted and Fried Chicken, Nelstar and Adam Fitness Gym, Rapid Global Medical Diagnostics Incorporated, Best Oil, Romancelli Residences, SRB San Roque Resta Bar, New Blossoms Catering Services Inc., Base Autocare at General Services, Gamit Pangkasa Presyong Pangmasa, Alejandro Broadcasting Network ABN, Alpha Insurance Services, CTPL and comprehensive for trucks, cars, tricycle and motorcycle, helping to improve the health of the world one community at a time. Hola, mi amigos, mi amigas. Maray na hapon sa inyo na gabos. Bicolandia. Maayong hapon sa atong tanan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live from Alejandro Broadcasting Network, this is Showbiz Chika Istoryahanay with Mami D. Magandang hapon sa ating lahat. Mapagpalang hapon sa atong tanan mula Luzon, Visayas at Mindanao. At ating oras ngayon ay 4:12 ng hapon. Dito po yan sa buong Pilipinas. So dyan man sa ating mga OFW, dyan sa ibang bansa, maraming salamat po sa inyong panood, lalo-lalo dyan sa Taiwan. Mayroon tayong mga kababayan dyan na nanonood ng Showbiz Chika Istoryahanay with Mami D. Wala kayong gagawin kundi mag-follow, like, and share. Hanapin nyo lang yung fan page ng Alejandro Broadcasting Network, then follow, like, and share. So, magandang hapon, Global Albay. Just always do your best for others. So, wala tayong gawin kundi gagawa ng mabuti sa ating mga kababayan, lalo na sa ating komunidad dito sa Bicolandia. So, napakaikli lamang ng buhay natin para sayangin sa away, kutya, galit, inggit. Puot, enjoy your life with love and peace. So, yan ang dapat natin gawin dahil ang tao ay maigsi la ang buhay, so panatilihing mabuti sa kapwa, lalong-lalo na sa ating mga kaibigan at kapamilya. Okay, so marami tayong pag-usapan ngayon. Then advance happy fiesta dyan sa Puro, Legazpi City. So malapit na ang fiesta nila this coming August 31. That was next week. So ang tabayanan ang kanilang mga aktibidades. So babasahin ko dito, August 27. Today is 26, bukas. August 27, Thursday, karang ngayon, karang gihon, 7:30 p.m. onwards. Chairman
Kagawad Angel F. Saita. And then Kagawad Baltasar. August 29, 2020, Friday. Soliterong Magayon, 7:30 p.m. onwards. Yan sa cover court ng Puro, Legazpi City. Chairman Kagawad Ignacio Barrios Jr. and Kagawad Martin is Banwa. Okay, then August 29, 2020, Saturday, Bangkarita, 6 a.m. in the morning onwards. Ang chairman naman yan is si Kagawad Pabi Z. Velesa and Kagawad Henry M. Oroyota. Yan. So sa August 29 po yan, morning. Ito naman August 29, Saturday, Miss Little Sun Talent and Coronation. Miss Little Sun Talent and Coronation Night, 7 p.m. onward. Yan po yan sa cover court ng Puro, Legazpi City. Then August 30, 2026, Sunday, street presentation and Minapuro Festival. Ang chairman naman yan ay si Kagawad Jerry G. Daito and Kagawad Excel Daito. And then sa gabi naman, nandyan ako, August 30, Disco Dance, 7:30 p.m. onward. Chairman Iski Maria Elaine Aye. And August 31, 2023, Monday, Ballroom Dancing, 7:30 dyan sa cover court ng Puro, Legazpi City. So, advance happy fiesta po lahat yan taga Puro. And then ngayong Barangay Night 2026, Kabanggihon, Kang Purok, Team Floral Attire. So, ibig sabihin, floral attire ang Hawaiian dress. Ang ibig sabihin nila, floral attire, lahat ng mga damit na may mga bulaklak is that Hawaiian attire. So, ang chairman naman dyan ay si Kagawad Angel F. Osaita and Kagawad Fabian C. Bilaza Jr. and Purok officers. So, August 27, 2026, 6 p.m. onwards, Binyo Purok Cover Court. Ang kanilang Barangay Nights 2026. So, minsan, nung nasa Purok pa ako, malapit kasi ang tirahan namin dyan sa Ridgeview sa Purok. Way back 2026 until 2028 until 2028 dyan po ako sa Ridgeview. So malapit na po lahat ng bahay dyan sa Puro, napuntahan ko na at halos sila kaibigan ko bago ako lumipat ng Bonot. Ayan, so parati ko, alam ko yung mga fiesta, mga parade, lalo yung paliga nila dahil isa din ako nag-sponsor dati dyan sa basketball nila. Ayan, so watching si William Molina dyan sa Bigaang, ang pinakamagandang LGBTQ dyan sa Bigaan, ang aking kaibigan na si William Molina na talagang napakagaling gumawa ng flower arrangement. Siya ang the best of all Bicolandia. So kung gusto nyo magpagawa ng bulaklak, hindi lang sagadan, birthday, kasal, lahat ng occasion pwede siya mula sa plato, chairs, tables, and utensils. Ayan, ready yan si aking kaibigan si William Molina. Marami siyang ganyan sa kanyang store, Molina Flower Shop and Stores. Ayan. So kung kailangan nyo ng tables, tents, chairs, lahat-lahat nandyan kay William Molina. Hanapin nyo lang siya dyan sa Bigaa, Legazpi at kilala yan si William Molina. Nakakarating lang galing sa Taiwan kasama ang kanyang mga some friends. Okay? So yan. So, ang kabanggihon ng Barangay Night sa Puro ay ngayong August 27, 6 p.m. onward, yan po yan sa cover court. Pinangunahan po yan ni Kagawad Angel F. Ozaita and Kagawad Fabian C. Bilyesa Jr. Ang kanila namang disco this coming August 30,
7:30 onwards ang venue dyan po sa Puro Cover Court. At naranasan ko dyan sa Puro. Napakaganda ang kanilang pa-disco when it comes pagdating sa kapistahan ng Puro. Mayroon din silang Soltirong Puro. Ito makakatawa ito. Diba? Sa August 29. Soltirong Magayon, 7:13 wad yan po sa cover court. So, manood kayo lahat yan, puro lalaki, nakakatawa at ganda ng kanilang representation pagdating sa Soltirong Magayon dyan sa Puro Legazpi City. Kayari po yan sa August 29 to 26, dyan po yan sa cover court ng Puro. So, nanood din ang aking tita, si Dinis Trinianis, dyan sa Dunsol, Sorsogon, si Dinis Trianis. Galing po ng boses. Thank you po, tita. Matagal na tayo hindi nagkikita. Sabi ko nga kay Omar, someday, baka this coming October, bakasyon ulit kami dyan. Talagang napakasarap ng pagkain dyan. Prepare nila, tita Dinis Trianis. Ayan, thank you for congratulations sa iyong mga pamangkin. Nag-graduate pala sila last March. Congratulations, more power sa inyo. Dahil din yan kay Tita Dinis Trinianis. Okay? So, Alejandro Broadcasting Network, ABN ITV, search for Singing Star Adult Edition. Official list of auditionees and qualifiers qualified to join the elimination round. Mangyayari po yan this coming September 5, 2026 Saturday. Time is 1 p.m. Venue TSD Hall, ABN Building, Washington Drive, Legazpi City. So lahat ng nakapasa ng screening ay mayroon po kayong elimination round. Magaganap po yan dito sa TSD Hall, ABN Building, Washington Drive, Legazpi City. So in front of Auto Body Shop. So ang nakuha, ang nakapasa sa screening, ang laban-laban sa elimination round ay walang iba si Alvin Dave is Dianla, Anislag Daraga Albay, Andrea Mi M. Arvida, Gogon Legazpi City, Samuel Grace P. Franca, Calzada, Ligao City, Rofa Shine, Loria, Lapu-Lapu Street, Legazpi City, Elvis L. Olivia, San Nicolas, Irigas City, Augusto Boban, San Antonio, Tabaco City, Estrelita Lisay, Binantayan, Daraga Albay, Jeff Calieja, San Isidro, Ilawod, Malilipot Albay, Izzy Lorenzana, Kumadkad, Castilla, Sorsogon, Miral Dom, Johnson, Sintro Polangi Albay, Zindian James Parma, Polangi Albay, Cyril R. Ladia, Maladbukad, Paquinho Ginubatan Albay, Prigi Sabaybay, San Vicente Libon Albay, Romeo Jr. de los Reyes, Fatima Tabaco Albay, Antonio I. Canyon Jr., Zone 3 San Vicente Tabaco Albay, Enrique Compas Ortiga, Zone 6 Bono Tabaco Albay, and last, Ignacio Jewel Sanchez, Catanduan. Sila po yan maglaban-laban sa elimination round sa Search for Singing Star Adult Edition. Mangyayari po yan ngayong September 7. Ang time, 1 p.m. Dito po yan sa TSD Hall, ABN Building, Washington Drive, Legazpi City. So sa lahat ng nabanggit kong pangalan, kayo po yan maglaban-laban. So before 1 ng September, nandito na po kayo sa ABN Building, Washington Drive, Legazpi City para sa inyong Battle of Elimination Round, Adult Edition. Okay? So, tuloy-tuloy na po tayo sa ating Showbiz Chika, Istoryahanay Headlines. Headlines number 1, isang mahigpit na yakap para sa mga nanay, Charis Solomon. Bini member Mika Lim spoke out about the PEI or Potential Environment Impact. A gentle reminder from Heart Evangelista.
Pira Dolting Donnie Pangilinan. Daig pa ang PTE Robin Padilla. Mika de la Cruz, binahagi kung paano nagbagong ang kanyang buhay. Believe ako sa babaeng ito, Asia Rose Simpson. Zoren Legaspi, speak out 27 years with wife Carmina Villarruel. Catherine Bernardo, agaw pansin. Mikey Quintos may binahagi ang pakiusap ni Kendra Kramer sa mga buzzers. Carmina Villarruel at 51 years old, nagbalik tanaw itong si Hilario, Jong Hilario at May Azores. So yan po ang ating showbiz chika, istoryahanay, headlines ngayong araw na to. So sabi nga dito sa isang mahigpit na yakap para sa mga nanay, showbiz chika headlines number 1. Charis Salomon naglabas ng kanyang saloobin bilang isang ina. Doon po yan nangyayari sa Fast Talk at napanood ko ito talagang masakit sa kanya dahil siya daw talaga ang even though may mga yaya, siya daw talagang nagbigay oras para sa kanyang mga anak. Tapos masakit lang sa kanya na nung bata pa hanggang lumaki na, hindi lang daw niya naramdaman kung paano i-appreciate sa kanyang mga anak ng kanyang pinagagawa para sa kaputihan ng kanyang anak. So, mensahe po yan sa isang inang naghahanap ng pagmamahal sa anak. Kung ganun pa man, minsan kasi pag nanay ka, parang ikaw yung gumagawa ng thought has jobs and decision, pero parang feeling mo, madalas ikaw yung pinaka hindi importante. I feel that a lot. Kaya masaya talaga ako kapag nasa work ako. Mas gusto pa daw niya mag-work kaysa bantayan ang kanyang mga anak dahil doon niya nadama nung nagbakasyon itong mga ilang months. Lahat ng mga anak niya dala ng kanyang asawa. Doon niya na-feels ang namimiss ang kanyang mga anak. So sabi ng ni Charis Salomon, nag-breakdown ako, isang misis, sabi ko, pagod na pagod ako kasi lahat kayo inalagaan ko, pati mga helpers, inintindi ko. Sino bang mag-intindi sa akin? Sino mag-aalaga sa akin? Sabi ko, pagod na pagod ako, ayokong umuwi, tsaka masakit yung adjustment ng braces ko noon. Kaya mas padadal din sa mga braces, masakit pa sa pag-iisip tungkol sa kanyang mga anak, tapos may braces, masakit talaga. So, ayan, so sabi naman dito ni Annie Marie Lacano para sa kay Charis Salomon. Sa braces talaga ako naaliw pero masakit naman talaga siya. Sabi man ni Tiffany Abari, that's why every woman should be given the right to work because she was someone to before she become a man. Sabi naman ni Jennifer Quastro, only mama can relate this. Chin and Kay, sa braces adjustment ako nasaktan. Yung braces pinakamasakit. Minsan yan talaga papel ng nanay. Don't worry. Sabi ni Maureen Maranan at ni Susana Villanueva. Sabi naman ni Susana Villanueva, minsan yan talaga papel ng nanay. Don't worry. Matagal ka pa sa ganyang kalagayan. Tell there where you di ka nag-iisa. Pero binahagi lang ni Charis Salomon ang kanya naramdaman sa mga anak nung umalis ito, nagbakasyon kasama ng daddy sa ibang bansa, and then doon niya na-feel at na-miss niya at tinahanap niya ang kanyang mga anak. Nandito ang kanyang mga anak, hindi naman niya pinagbayaan kahit nandyan yung mga helpers. Masakit lang sa kanya, hinahanap niya yung magsabi lang ng I love you, I miss you, parang gano'n. Parang ang mga anak at ni Charis Solomon, puro mga lalaki. Kaya hindi man masyado open ang mga lalaki sa mga ganyang sitwasyon, mga I love you, mga chares, di ba? Hindi tulad ng mga babae talagang malambing. Pero sa puso nila, mahal nila ang mama nila. Mga mamas boy yan. Akala ni Charis Salomon, hindi siya mahal ng kanyang mga anak. So sa ganun pa man, at least naranasan ni Charis Salomon nung nagbakasyon ang kanyang mga anak sa ibang bansa kasama ang kanilang tatay, doon niya namimiss lalo ang kanyang mga anak. Okay? So dito na tayo sa Showbiz Chika number 2. Bini member Mika Lim spoke out about the PEI or potential environment impact. Amid concerns over the country's natural resources, Bini member Mika Lim spoke out about the potential environmental impact of the proposed PAC Silica hub in Tarlac. Sabi pa niya, it's alarming. Have you seen the water in parts of the US? It's already
so polluted. Imagine the happening in a very big country. What more in our country? If you look at the land they will use for that data center, it's a big and the amount of clean water. The need is also enormous. Support the farmers. Guys, we would not survive without them. So please let's use our voices to talk about what matters and what happening. So parang naalarma ito si Mika Lims po dahil sa mga marunuming tubig nangyayari nga daw sa ibang bansa. How much for dito pa sa ating bansa. So dapat daw pag-alagaan ang mga farmers. So please let's use our voice to talk about what matters and what's happening. No, please support the farmers. Guys, we would not survive without them. So sabi naman sa mga comments, Ramel Soriano, Pac Silica is not a data center hub. It's an advanced manufacturing place. We should have the likes of Pac Silica. It's one of those that will help generate investors, jobs, and technology that will drive future economy. So may nakitulong naman pala itong Pac Silica is not a data center hub. It's an advanced manufacturing place which is nagbigay ng mga trabaho sa sambayan ng Pilipino. So shout out kay Tita Agnes Capino at nakita ko kagabi na sumayaw siyang ding. Tapos yung mga siri ang nag-facilitate ng dance. So ang galing-galing talaga ito ni Tita Agnes Capino. Very malambot ang katawan. Hello, Mami Dayan. So nakita ko kagabi talagang dalawa sila ni Tita Ludi. Natalo niya si Tita Ludi sa kimbot. Talagang gaya-gaya niya ang kilos ni Rina. Si Rina ata nasa 79 years old na. Pero kung sumayaw, daig talaga si Ray kay Tita Agnes Capino. Nakita ko kagabi ang kanilang sayaw sa bahay ni Busing G. Alejandro. So, thank you for watching Tita Agnes, the beautiful Tita, and Legazpi City, especially dyan sa Legazpi Supermarket. Regards kay Tita Lode. Siguro pagod pa kayo sa yung sayaw kagabi. Mga group dance led by Ray. Okay? So, sabi naman dito ni Daluyong Digitab, the technology is not problem, it's the one who handle the technology. Filipina Matthew, since many are concerned with the water, let the build how to water in river or dam or ocean clean. What's the technology for other countries made that seriously? True is it's not easy but possible. Philippines is an archipelago and not massive land. So, marami talagang concerns. Sabi naman ni Bam Campo Estoquia, very good. Please, sana marami pang celebrities ang magsasalita about Pac Silica. Need umingay para madami maging aware kung ano ang nagiging epekto nito sa atin sa Pinas. Sabi naman ni Del Solis, ani Altia Literatos, any innovation is never problem. However, how people use it and develop it can be. The end does not justify the means. Sabi naman ni Ayana Oriha, correct. First and foremost, support our fishermen and farmers. Our natural resources, hindi natin pwedeng isain at iulam ang pera. So, nag-ano lang sila sa potential sa environment dahil itong anong tawag nila dito sa ELCA, potential environment impact of the proposed Pac Silica hub in Tarlac. So man yung mga lumalabas atang chemical dito na papunta sa ilog o papunta sa dagat. Kawawa naman daw yung farmers at saka mangingisda. Concern lang ang ating one of the members ng Bini na si Mika Lim. Tama naman siya. Aware tayo. Dito na tayo sa Showbiz Chika number 3. A gentle reminder from Heart. Sabi ni Heart Evangelista, no matter how successful you are, matuto kang lumingon kung saan ka nanggaling. Maging humble ka, ipako mo yung dalawa mong paa sa lapad. Sabi ni Heart Evangelista. Alam naman natin ito si Heart Evangelista. Napakabait na
tao, marunong magtulong sa kanyang kapwa, lalo-lalo na sa nangailangan ng kapwa niya artista. So Heart Evangelista, wala akong pakialam kung viral ka ngayon. Ang bilis ng ikot ng mundo. Sabi pa ng Heart, subalit sa puwat, huwag masyadong malaki ang ulo, magiging mabait ka sa lahat ng tao. Tama naman talaga si Heart. Dapat tayo ay magiging mabait sa tao. So, shout out sa aking amiga dyan sa Bugtong, Legazpi City na si Mitz Dain. Hi, Mi. At sa tita, Josie Orbita na talagang namangha sa kanilang DI kagabi, hindi lang sa galing sa pananamit. Tumawag talaga siya sa akin. At ako nabigla dahil sa damit ng kanilang dance instructor. Thank you for watching, Tita Guy, mama ito ni Tita ni Chris, na which is nanalo kagabi. Congratulations sa lahat nanalo kagabi sa Filipiniana attire. Tapos isa din ito sa one of the candidates, si Tita Juicy Gay Orbeta. Talagang napakaganda mga kasuotan kagabi. Kailang nabigla sila sa kanilang mga dance instructor. Na which is ako din ang nagbigay sa kanila. Na which is ako, mayroon na akong, na may una kasi nakabook sa akin bago sila nag-book sa akin. So ako na lang naghanap ng dance instructor sa kanila. Talagang binigay naman nila ang talent fee. Nabigla lang sila doon sa barong ng kanilang dance instructor, which is nabigla din ako. Hindi ko sukat akalain na mas malaki pa yung barong kaysa nagsuot. Yun ang sabi ni Tita Josie Orbita, at ako din nabigla din. So, thank you for watching. Ang aking kinakapatid na si Efren Lebet Moratin, regards kay Baby Girl at kay Abaying at kay Zoe. Ayan, si Efren Lebet Moratin, Balacano dyan sa 8 Bonot, Legazpi City. So tuloy-tuloy na tayo dito sa mga sinasabi ni Heart Evangelista na dapat daw ang paa ay nakalapag sa lupa. At kung masyadong mapapagmataas, dapat mahalin mo ang kapwa. Janine Marasigan nagsabi, nagkomento sa sinabi ni Heart Evangelista. Sobrang totoo nito. Napakagandang reminder mula kay Heart. Kahit gaano kalayo ang maabot natin sa buhay, napakahalaga pa rin na manatiling nakatapak ang mga paa sa lupa at maging mabait sa lahat. Tapos na ang yabang, humility, para rin talaga ang pagdadala ay tunay na tagumpay. Galing po yan kay Janine Marasigan. Sabi naman ni Sophia Elaine Mendoza, suporta sa komento ni Janine Marasigan. Kaya idol ko siya perfect example si Heart, na ang tunay na class at elegance ay hindi lang nakikita sa pagnanamit o yaman, kundi sa kung paano mo tratuhin ang ibang tao. Staying humble despite all her international success makes her stand out over more. Diba? Ang dami talaga nakarelate sa mga sinabi ni Heart Evangelista. Talagang sa Heart Evangelista, may pusong makatao. Sabi naman ni Remark Q yun, walang pinangalanan Mimi Yu at Raymond Gutierrez. La Michelle, at least a clean money person sila. Sabi naman ni Ying na Lupa Labarda. Wow, Locke was talking about humanity. Bakit ba napadaan ako sa post ba to? Sorry, Heart fans. Yan. So marami talagang nakaliti. Heart Evangelista, my blind auntie, Heart Evangelist, August 15, 2022. I remember one time, not too long ago, I stepped out and then one of them said, "Oh, I love your dress. It's on sale." Right? Tapos nagtatawanan sila. Sabi pa ni Heart Evangelista sa kanyang blind item. Ang sabi naman ni Jervis Pindeltun. Si Heart Evangelista most of the time misunderstood. But honestly, she is one of the kindest people in showbiz. Maraming tinulungan at tinutulungan niyan. Pero never niyang pinapaalam. Always a secret, yun pagtulong niya. Sabi naman ni Lee Jacob Flores, I'm not a drinker, pero feeling ko dapat may alak silang iniinom habang nag-uusap para mas interesting. Sabi naman ni Angel, naduduling na ako dito sa kahanap sino mag-comment na kung sino
Ayan, sabi naman ni Rodina Hemson, I'm not a fan pero isa sa pinakamagandang sinabi niya na maging humble at treat people equally. Lalo na yung mag-thank you sa mga nagsiserve. Sa iba, baliwala lang pero sa mga server, malaking bagay na nakakatanggap ng sinsirong pasasalamat. Isa pa, yung bilis ng ikot ng mundo. Tandaan ko yan. Thanks sa pag-remind, sabi pa ni Redina Henson. Minsan, yung reminder nakakabigay din ng magandang palaisipan, magandang pag-iisip. Dahil dito tayo natuto kung saan sila nagkamali at sinare din nila yung katulad kay Hart na may nagbubulong-bulungan dahil sa damit niya. Galing ba daw sa on sale. Talagang ma-alarma ka. Sabi naman ni Cecilia Poisu, lahat ng pinauuso ni Hart talaga sumisikat at trending. Hart is Hart. Wala na talaga makakabit. Pagdating sa fashion, Hart Evangelista dominate fashion industry. Siya nga ang #1 fashionista with class, Crazy Rich Asia. Okay? So yan yung mga komento nila para sa ating napakagandang Hart Evangelista. Na sa pangalan naman talaga na marunong siyang tumulong sa kapwa. Palakpakan natin si Hart Evangelista. So dito naman tayo sa Showbiz Chika number 4. Ayan, Pipa Dolphin. Donnie Pangilinan shares how he learned to manage his finances by deciding where his money goes even before it reaches his bank account, from saving and investments to insurance, personal expenses, and giving the actor make sure every part of his income has a purpose. Sabi pa dito. And then, Danny Pangilinan says, my journeys, it's really started with siguro creating the right foundation in terms of where you want to put your funds for the future, and I like thinking about what you want to happen when you reach a certain age. So when I started in the industry, syempre I have my parents teaching me these things or mentor guiding me, and I always say yes. There are so many places na kasi that the money goes to na it's almost like a system. So when funds come in, I already know how much will go to savings, will go to investment, will go to the insurance, will go to my personal. Yung baon ko will go to giving, will go to all these areas. Para pag nakapasok na sa mismong bangko, alam ko na yun, yung parang malinis na. Tama, si Donnie Pangilinan. Lahat ang pira niya ay may halaga. So may napaparoonan, iba yung saving, iba sa insurance, iba sa negosyo, at iba din sa personal money niya. So congratulations Donnie Pangilinan. Isa din siyang pinakamabait na artist. So tumutulong din sa kanyang kapwa, di ba? Ayan. So dito na tayo sa Showbiz Chika number 5. Daig pa ang PTA Ruben Padilla. Daig pa ang PTA Ruben Padilla, binanatan ang mga patuloy na bumatikos. Muling naglabas sa matinding reaksyon si Senador Ruben Padilla or Robin Hood Padilla laban sa mga kritiko na patuloy na binabalikan ang isang lumang vlog sa kanyang asawang si Mariel Rodriguez Padilla. Naunang na-post noong 2022, muling kumalat online ang naturang video habang pinag-uusapan ang mga kwalifikasyon, naging record at mga pahayag tungkol sa kanyang trabaho bilang senador. Sa nagsabing vlog, pinagtanggol ni Mariel ang kakayahan ng kanyang asawa at binanggit na mayroon na umano itong naging ambag sa pagpasa ng isang batas bago pa siya maging senador. Kalauna, ipiniwanag ni Ruben na ang tinutukoy niya ay ang kanyang naging papel sa pagbibigay pansin sa mga parusa na nakasaad sa Presidential Degree number 1866 na kalaunan ay naugnay sa pagbuo ng Republic Act number 8294. Hindi naman natuwa ang senador sa patuloy na
na pagbuhay sa isyo. Para kay Padilla, mas mahalagang pagtuunan ng pansin ang kasalukuyang kalagayan ng mga Pilipino, lalo na ang mga komunidad na nakaranas ng pagbaha dahil sa malalakas na pag-ulan at habagat. Hiniling niya sa kanyang mga kritiko na tingnan din ang mga mas agarang problema ng publiko sa halip pa na paulit-ulit na natalakayin ang isang lumang vlog. Matapang niyang sinabi na tila binabaliwala ng ilan ang mga epekto ng baha habang nakatuon pa rin sa kontrobersya. Samantala, patuloy namang pinagdidibatihan online ang naging pahayag ng senador at ang nilalaman ng naturang vlog. Diba? Samantala, patuloy ng pinagdidibatihan online ang naging pahayag ng senador at ang nilalaman ng naturang vlog. Tigilan nyo na yun kasi noong 2022 pa pala yung vlog na yan. Inilabas ngayon dahil alam natin may maka-administrasyon, may maka-Duterte, so may mga administrasyon na malakas ngayon, nandyan sila sa kapangyarihan. Anytime pwede nila ilabas talaga yan. So ito namang mga oposisyon, talagang kawawa sa ngayong administrasyon. So Robin Padilla, mahiya naman kayo, baka kayo mismo binaha na ngayon, daig nyo pa ang mga PTA. Okay, yan po ang ating Showbiz Chika number 5. So dito na tayo sa Super Chika number 7. Masayang ibinahagi ng aktres na si Mika de la Cruz kung paano nagbago ang kanyang buhay matapos mas mapalapit sa kanyang panampalataya kay Jesus. Nag-iba na pala itong panampalataya si Mika de la Cruz. Alam naman natin ang kanyang asawa ay iba rin ata reliyon. Pero kinasal sila ata sa Katolik. Ito si Mika de la Cruz ay Katoliko. Pero ngayon talagang binyag na ata siya sa naturang sinasabi niyang nagbago sa kanyang buhay dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus. Ayon kay Mika, nakatagpo siya ng tunay na kapayapaan matapos dumaan sa matining pagsubok. Itinuring niya ang kanyang buhay ngayon bilang isang second chance at life na puno ng saya. Gayet ng aktres, ang mga pagbabago sa kanyang sarili at pamumuhay ay bunga ng kanyang pagkikilala sa Diyos. Amen. Mika de la Cruz. The way I live my life right now, everything I have and the woman I am today are all just the fruit of encountering Jesus Christ, ani Mika sa kanyang caption. Amen, Mika de la Cruz. Ayan. And then, ibinahagi rin ni Mika ang kanyang mga pinagdaanan sa kanyang pinagkabagong podcast episode bilang patutuo sa kanyang panampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Mika de la Cruz. Amen. Ayan. So, para sa iba pang balita, tumutok kay Mika de la Cruz. Pag lumipat ka pala ng religion, iba na mga sinasabi, talagang nagbago ang buhay. Bakit nung wala pa yung, ang laki pagbabago ng buhay mo at sumikat ka pa nga ni? Di ba? Nagbago ang buhay dahil sa panampalataya. Mika de la Cruz. Amen. Ayan. So sabi naman dito sa komento, natatawa ko. Sabi naman dito sa komento ni Erlinda Siocon Cruz, hindi kulto ang makilala mo ang tunay na Diyos dahil siya ang mga mag-aayos ng buhay natin. Unti-unting mahalaga ang makikilala mo ang Panginoon Jesus sa buhay mo. Sabi naman ni Priest Balconcha, sabi dito ni Priest Bliss Balconcha, praise God, Amen. Sabi naman ni Grace Gorgod Ramos, at hindi rin nagbago ang charot. Sabi ni Grace Good Ramos, at hindi rin nagbago ang wala ng Tapos sabi man ni Sarah Onco, Amen. Totoo yan ang pagsirindir mo ng lahat kay God. Lahat-lahat siya na ang gagawa ng paraan para mapabuti ang buhay mo. Hallelujah, hallelujah. Sabi naman dito ni OPP niya, yung mga Katolikong puno ng problema at hindi nakatutok sa spiritual, madaling mahikayat dyan kasi lalapit ang tukso sa kinahinaan ng tao.
Ang dami kong kaibigan na problematic sa buhay, nag-iba ng religion. Tapos isa lang sabihin nila bagong buhay sila, pero patuloy pa rin nagkasala dahil ang tao ay makakasalanan, pero okay din naman kung doon niya natagpuan ang hinahanap niyang matutukan siya ng husto ng mga pastor nila. Sa Katoliko kasi malaya ka ikaw mismo ang kusang lumapit sa Diyos. Ang simbahan Katoliko umaalalay lamang sa kagustuhan ng tao at nasa tao pa rin ang kalayaan. Tama yan. Kaya strong Catholic pero nasa panampalataya mo yan. Hindi mo nga naintindihan ang una mong religion, papasok ka pa sa ibang religion, di ba? Sabi nga kung saan doon ang kahinaan mo, doon ka pagsamantalahan ng iba. Akala mo nagbago ang buhay mo, yun pa rin. Si God pa rin yan, walang iba ang makatulong sa iyo. Lumipat ka lang ng religion, which is doon ka pa rin kay God humingi ng tulong. Bakit ka pa lumipat? Pareho lang naman God, di ba? Okay, dito na tayo sa Showbiz Chika number 7. Believe ako sa batang ito. Imagine even up to this day, she's still receiving criticism despite how she bravely showcased the country and Miss World's opening ceremony and those days when she was called Badoy because she was tired wrong, or when she was called Gigimon because she was mostly sharing the word of God on IG, and also because she was sharing a lot of pictures of her and her family. She never made patol. Grabe ang mental fortitude ni Bagets. Guys, mind nyo, Asia Simpson is only 18. Enough with that negativity. Di pa rin talaga kayo natuto sa ginawa nyo kay Katrina. Now, Asia, di nyo alam baka siya rin ang magbalik ng Blue Crown ng bansa. So, maraming naghanga kay Asia Simpson. So, dito na tayo sa Showbiz Chika number 8, Soren Legaspi. Nakapanayam ni Aiko si Soren Legaspi sa kanyang vlog nitong Sabado. Sa isa sa napag-usapan nila ang 27 taong nilang relasyon ni Carmina Villaruel. Ayon sa aktor, pakiramdam niya ay binata pa rin siya sa kabila ng tagal na kanilang pagsasama. Hamakon mo 27 years, tapos mayroon na silang kambal na si Cassie at saka sino nga yung isa, nakalimutan pa sa gwapo, si Cassie. Tapos sabi nila, parang binata pa rin sa kabila ng tagal ng kanilang pagsasama. Nagbahagi rin si Soren ng ilang kwento tungkol sa kanilang buhay bilang mag-asawa. Okay, congratulations Soren, at binigyan naman kayo ng napakagwapo at magandang kambal. Soren Legaspi binata pa rin matapos ang 27 taong pagsasama nila ni Carmina Villaruel. So, dito na tayo sa Showbiz Chika number 9, Catherine Bernardo, agaw pansin. So, sabi dito, agaw pansin ang bagong binge campaign ni Catherine Bernardo matapos lagsain na mga vlog goer or mall goer ang kanyang promotional photo na nakadisplay sa mga binge store. Marami ang napakuha ng larawan sa tabi ng poster, lalo na sa photo kung saan nakababa ang pants ng aktris at hagyang nakikita ang kanyang underwear. Kapansan-pansin din ang fit ng pangangatawan ni Catherine na tampok sa campaign, lalo na ang kanyang tiyan at abs. Hindi lamang fans kundi maging ilang non-fans ang nakikisabay sa pagkuha ng larawan. May mga nagbiruan din online kung anong produkto ang pangunahing pinopromote sa campaign, polo, t-shirt, pants o underwear para sa ibang pangbalita. Diba? Tumuputok sa Showbiz Chika Istoryahan with Mami D. Ayan, Catherine Bernardo, agaw pansin sa bagong binge campaign. So, nakita ko yan, ang ganda-ganda talaga ni Catherine Bernardo dahil sa kanyang pangangatawan. Diba? Dahil sa bago niyang boyfriend na si Alcala. Diba? Okay?
watching. And yes, shout out sa aking pamangkin na si Raymond Baya Francisco. Hindi ko alam kung saan siya ngayon, Mon. Thank you for watching. Ayan, ang aking pamangkin, katulad ko din siya, beautiful. Ang mga Miss Baya. Ako ang kanyang tita at siya ang aking pamangkin. Diba? Si Raymond Francisco Baya, salamat sa papanood mo. Regard sa mama mo at sa mga kapatid si Linlin, si Rainbow Riel, tatlo yan, at sa mga aking mga pamangkin. Okay? So ingat kayo dyan sa Cotabato City. Hindi ko alam kung saan siya si Jeannie Kuya Dait is watching also. Thank you for watching, Jean. Dyan ka lang, mamaya tatawag ako sa iyo. Okay? So dito na tayo sa Showbiz Chika number 10. Mikey Quintos may binahagi na maayos na ang relasyon nila ni dating nobyong si Paul Salas matapos silang muling mag-usap sa isang bachelor's party noong Pebrero. Ayon kay Mikey, nakahanap na siya ng closure bago pa man ang kanilang pag-uusap. Kaya naging pagkakataon lamang ito para magpumustaan at magbaktian. Hindi umano planado ang kanilang pagkikita sa bachelor's party ng kaibigan nilang si Mikoy Morales, kung saan best man si Paul at best woman naman si Mikey. Tinabi rin ng aktris na hindi niya kailangan ng panibagong closure dahil confirmation lamang ito na pareho na silang naka-move on. Samantala, single si Mikey at nagkatuon muna sa sariling trabaho at career. Diba? Hindi ko alam kung mayroon na rin dito si Salas, si Paul Salas. Wala akong nabalitaan. Parang pareho sila single. Siguro mayroon man for privately relationship. Lahat namang relation is private eh. Diba? Ayan. So si Richard Ayala Minisit, good afternoon po. So thank you for watching. Siguro ito si Richard Ayala Minisit. May private relation din ito. Hindi alam ng kanyang mga pamilya katulad nila Paul Salas at Mikey Quintos. O diba? Nakakaloka. Kaya Mikey Quintos may closure na kay Paul Salas. Si Mikey until now single pa. And then, hindi ko alam si Paul Salas kung mayroon na. Kung mayroon man sa'yo, wala, private nila yun. Diba? Katulad ni William Molina at kay Raymond Francisco Baya. Okay? So, dito na tayo sa Showbiz Chika number 11, ang pakiusap ni Kendra Kramer sa mga base. Kaya ito, nababasa ito, ang babait ng mga anak ni Kramer. My parents are not controlling me. Please stop spreading rumors. Kendra. Diba? Hindi napigilan ni Kendra Kramer na ipagtanggol ang kanyang mga magulang na sina Chiska at Dog Kramer. Kumakalat na balitang magulang niya di umano ang may control sa kanyang buhay. Pinatunayan ni Kendra na hindi ito totoo at masaya siya sa na sina Chiska at Dog ang kanyang mga magulang. Si Kendra Kramer, hello guys, I wanted to come out and say that from a daughter point of view, it's a very sad and disappointing to see you all. The hate and negativity about our family and most especially my parents albeit it's just a few, but I wanted to talk about it online and to my parents did not tell me to write this. I'm doing it on my own accord. I wanted to see how much I love my parents, how amazing they are, and how much they support me. I truly do not know how I could be the kind of Christ-like daughter I am without the guidance of my mom and dad. Seeing people online basing such outstanding and such amazing figures I look up to in my life makes me extremely sad and very frustrated. My parents have spoken to me before I asked if I truly wanted to be in the show business world. They asked if it was something I wanted to say yes, wholeheartedly. So gusto din ni Kendra na mag-showbiz. So tinanong siya ng parents niya, gusto daw niya. Pero ito nga, lumabas sa social media, my parents have never ever taken advantage of me. I have my own social life with my sports and with my friends. They are not controlling parents, only caring ones who wants the best for me and my siblings. Only caring ones who want the best for me and enjoy with my friends.
I love swimming so much, and it's only because of them I was able to find such passion for that sport. So tigilan nyo na ang pagbigay ng mga masamang komento sa pamilyang Kramer at pinagtanggol na itong anak nila na si Kendra. Ang kanyang piling na si Cheska at si Dog Kramer. They are not controlling parents, only caring ones who want the best for me and my siblings. My parents have never ever taken advantage of me. I have my own social life. I was you guys called spin a day in my life and see how amazing they are. We are not perfect family but put Christ in the center of all lives. Please stop the negativity. Hey, tama si Kendra. Loving couple, I know I pray one day may find a relationship like theirs. I wish you guys cold spin a day in my life and see you. How amazing. Thank you, Kendra, for your pagtanggol ng kayong mga magulang. Sabi pa dito ng kanilang taga-subaybay kay Day Jane Bargo. Maganda yun. Pagpapalaki sa kanila ng parents nila. Nakafollow ako sa Team Kramer. Very supportive sila sa mga anak nila na may disiplina. Huwag naman gawan ng issue if ba type sarado ang papa nila sa kanila. The world is not safe. Sabi dito. Sabi naman ni Donabel Pangilinan, ang wala naman masama if may control tayo ng parents while nasa young age and walang mawawala sa'yo if ever bagkus magiging mabuti ang life mo, di ka mapapahamak basta nasunod sa parents. There's nothing wrong. B. Ayan. So maraming nagbigay ng kanilang suporta. So magbabalik ang Showbiz Chika Istoryahan with Mami D after this commercial. Saro na. Paalaala mula sa grupo ng Parents Against Vape. Ang vapes o electronic cigarettes katulad ng sigarilyo ay masama sa ating kalusugan. Huwag tayo magpapadala sa magandang itsura at mabangong usok ng gadget na ito. Sa likod ng mabangong usok at masasarap na flavors ng vapes ay ang panganib at malubhang pagkakasakit sa mga gagamit nito. Katulad rin ng mga sakit na makukuha sa paninigarilyo gaya ng emphysema at cancer. Ang vape ay toxic at masama sa kalusugan. Protektahan ang ating kalusugan. Umiwas tayo sa mga bisyo tulad ng sigarilyo at vapes. Suportahan natin ang isang smoke-free at vape-free na kapaligiran. Sa muli, ang paalaala na ito ay mula sa grupo ng Parents Against Vape. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Yes, I'm back. Showbiz Chika Istoryahan with Mami D. Magandang hapon sa ating lahat, lalo na dito sa buong Pilipinas. After regards at mag-ingat ang ating mga kababayang OFW saan man sa mundo. Okay, ingat po kayo. And then sa lahat na nanood ngayon, maraming salamat po. So tuloy-tuloy na natin ang ating Showbiz Chika Istoryahan with Mami D. Headlines number 12, Carmina Ruel at 51.
na ipinagdiriwang ang buhay, kalusugan at bagong taon ng blessing, sabi pa ni Carmina Villarroel. Isang positibo at puno ng pagsasalamat na birthday message ang binahagi ni Carmina Villarroel ngayong August 17, noong nakaraang August 17. Habang ipinagdiriwang niya ang kanyang bagong milestone sa buhay. Sa kanyang social media post, sinabi ng actress at television host, another year older, another year to celebrate life, love, and feeling my best. Kasabay nito ang birthday theme ni Mujez at mensaheng nagpapakita kung gaano siya nagpapasalamat sa mga biyayang dumating sa kanyang buhay. Pinanganak si Carmina noong August 17, 1975, kaya 51 years old na siya ngayong araw na to, ngayong 2026. Sa halip na ituon ang kanyang birthday sa numero ng kanyang edad, mas pinili ni Carmina na pagnilayan ang mga karanasan at taong naging bahagi ng kanyang journey. Aniya, grateful siya sa every blessing, every lesson, and every beautiful moment na nagdala sa kanya na kung saan siya ngayon. Ayan. Tapos, aniya, grateful siya sa every blessing, every lesson, and every beautiful moment na nagdala sa kanya kung nasaan siya ngayon. Makikita rito ang pananaw ni Carmina na ang bawat taon ay hindi lamang dagdag sa edad, kundi isa ring pagkakataon upang pahalagahan ang buhay, ang pag-ibig, mga natutunan at magandang alaala, sabi pa ni Carmina Villarroel. Dagdag pa dyan, kalusugan ang isa sa kanyang pinagdiriwang. Bahagi rin ng kanyang birthday celebration and wellness. Sa parehong post, binanggit ni Carmina ang Bewell C, isang vitamin C product na matagal na rin niyang ini-endorse. Ayon sa Philippedia, ang Bewell C ay isang registered product na may ascorbic acid. So doon niya ibinahagi na isa rin itong sa nakatulong sa kanyang kalusugan, ang B-Wellness or B-Well C. Sabi ni Carmina sa kanyang birthday message, iniugnay ni Carmina ang selebrasyon na konsepto sa pagiging healthy at glowing from within, kasabay ng paggamit nitong produkto. Gayunpaman, nagpapasalamat sa Carmina sa kanyang mga tagahanga hanggang ngayon at nandyan pa rin ang mga suporta, lalong-lalo na sa edad niyang 51. 51 years young, grateful and glowing. Iyan ang birthday spirit ni Carmina. Congratulations and belated happy birthday, Carmina Villarroel. Yes, si Jenny Q. Dait at si William Molina, thank you for watching, mga amiga ko. Ayan. So, dito na tayo sa pinakahuling showbiz chika istoryahanay with Mami D. Jong Hilario at Mai Azores nagbalik tanaw sa unang pagkikita nila habang ginagawa ang Maria Clara. Doon sila unang nagkita at nagkabutihan. Hindi raw nila akalaing doon pala magsimula ang kanilang matagal na relasyon. Excuse me. And then sabi, Jong Hilario recalled how first met long time partner Maya Azores while they were both working in IBS-CBN as Maria Clara. Ang sabi ng aktor, nagbahagi siya kay Mia was helping him read lines at that time before a simple request involving her jacket become part of their love story. Maya also revealed one of the smallest things she appreciates most about Jong after 15 years together. Looking ahead, the couple said they are excited about moving into the first home with their daughter Sarina. So, mayroon silang bagong bahay at talagang masaya silang lumipat na doon kasama ang kanilang nag-isang anak na si Karina. Diba? The interview then learned that the two have already been together for 15 years. When asked about the secret to their long relationship, Jong gave a
a light-hearted answer. Lots of fighting, he said. Maria agreed and described it's making their relationships more exciting. The conversation also turned to what they appreciate about each other. So, Maria, it's a small and thoughtful gestures Jong continues to make for their family. She explained that even when he goes out, eat with co-workers or friends, he makes sure to bring something home for her and their daughter, Sarina. So, congratulations sa mag-asawang Jong Hilario at Naiya Azores na mayroon silang anak na very cute dancers din na si Sarina. So yan po ang ating Showbiz Chika Istoryahanay headlines ngayong araw na to. Magpasalamat ako sa lahat na nanonood ngayon. Si William Molina, si Dennis Trillanes, si Tita Agnes Capino, ang aking kaibigan si Mitz Daen, aking tita si Josie Gay Orbeta, si April Nabet Moriten, at si Raymond Francisco Bayang, aking pamangkin, at si Jeannie Q. Daet, Richard Ayala Mineses. Good afternoon sa inyong lahat. So, bago ako magtapos, magbigay muna ako ng papasalamat sa malaking oportunidad na binigay sa akin ng General Manager ng Alejandro Broadcasting Network na si Alejandro B. Atienza, ang CEO ng Home Depot na si Maricel Nator, and then Home Depot Daraga na si Maricel Nator, at ang aming onboard technician na si Jonathan. At maraming salamat sa lahat ng commercial na nakita nyo sa TV screen. So, bago ako magtapos, may ibigay lang akong sayings. Love to God. Ikaw ang unang nakatanggap ng pagmamahal ng Diyos because you first received something God from Diyos. Good from God. Because you first received something God from God. Love because you are grateful. Be grateful because the Lord is courteous and merciful, good to anger and abounding in steadfast love. So yan po. So, ang Showbiz Chika Istoryahanay with Mommy D every Wednesday 4 to 5 p.m. every Saturday and every Wednesday and Saturday 4 to 5 p.m. Dito po yan. So, Showbiz Chika Istoryahanay with Mommy D. Magkita-kita tayo this coming Saturday. So, magdasal bago matulog. Bye-bye.